Nervyos ako dito, puta. Hi guys, this is Neil TV and welcome back to my YouTube channel. For today's video, pupunta tayo ng Occidental Mindoro. Time check is 4 o'clock in the morning. Malayo-layo ang biyahe natin guys, kaya maaga rin ang alis natin at first time natin magtawid dagat. Meron nga pala tayong mga ibang kasama guys sa biyahe. Si Kuya Edward, yung nasa unahan, saka yung angkas niya ay yung kanyang anak na si Ashley. At yung isa guys ay si Sir Danilo na dadaanan natin sa Santa Mesa. Pero bago ang lahat, gaya ng dati, magpapagas muna tayo guys. Say hi muna Ashley. At ayun na nga guys, huwag na kayong aalis at simulan na nating mag road trip. So ayun guys, matapos ang halos 3 oras naming biyahe, huminto muna kami para mag-agahan dito sa Rose Lumi na matatagpuan dito sa Lipa. Habang naghintay, cellphone muna tayo. And dito guys, maraming kumakain ng mga riders dito guys. Ito yung in-order namin guys, Lumi. Tsura pa lang guys, masarap na. Kita naman no. Ayan. So ayun guys, nandito na kami sa Batangas Port. Hindi namin inasahan yung ganito guys. Sobrang haba ng pila at sobrang init pa. Tignan naman guys, ang haba niyan. Ay Ashley, chill lang si Ashley. Ito guys, nakapila na kami guys. Habang nakipag-chismisan kami sa mga riders sa araw. So ayun guys, panibagong pila na naman tayo guys para naman sa terminal fee. 65 pag solo rider, pag merong angkas guys is 95. So ayun guys, hindi na nga pala namin na videoan yung pagbayad kasi masyado na kaming nagbabalari guys. So ayun guys, panibagong pila na naman kami. Sabi nila 11 pa darating yung barko na pagsasakyan namin guys. Ito guys, sobrang init talaga na ito ngayon guys. Kitang kita naman guys. Tirik na tirik ang araw. Tangharing tapat po ito guys.
So ayan guys, umalis muna kami dun sa pinagparkingan namin sa pila kasi hindi namin kinaya yung init. At buti na lang meron kaming dalang payong guys. Ayan. Payong-payong muna tayo dito guys. Ang sama niya. Dito guys, inip na ako dyan guys. Nakaantay. Kanina pa kami nag-aantay guys. Si Ashley tamang kain lang. Ito lakad-lakad kasi nangawit na yung binti ko guys. Tingin-tingin ng mabibili. So dito guys, nag-announce na nga pala yung bantay dito na yung guard. Pwede na kami mag-wait sa pila namin para po sa paghanda na makasakay. So ayun guys, nakalabas na kami dun sa pila namin. Ito sasampan na kami ng barko guys. Ito na nga pala yung barkong sasakyan namin guys, Santa Carmelita. Hindi ba ito Montenegro? Ay, Montenegro pala to guys. So, dito nga pala kami ina-assist guys. Dito yung parking ng motor sa gilid. Ito na guys, nakapesto na tayo guys. Yan. Yan yung mukha ko kay Hagardo na ako nun guys. Hagardo Versosa na tayo guys. Naka-best po pala ako guys ng aming riders group. Ito nga pala yung first time kong sumakay ng barko guys na nakamotor. First time guys. Nung unang sampaw guys, kaya medyo kinakabakabahan pa ako eh. So ayun guys, habang naghihintay kami umalis yung barko namin, naisipan ko muna umakyat dito sa taas at mag-take ng mga videos. So ayun guys, malapit na kami sa pier kaya kailangan na namin mag-ready para hindi na kami mahirapan mamaya pag naglabasan guys. So ayun guys, ito nagsisimula ng maglabasan isa-isa yung mga malalaking sasakyan guys. Siyempre at dahil una tayong na sumakay, ito huli tayong bababa guys. Nasa dulo na tayo.
So ayun guys, natapos ang halos isang taon kong pag-aantay dito sa parking. Ito, dalabas na kami. At finally guys, official na tayo nakaapak dito sa Occidental Mindoro. Nandito na tayo guys. So ayun guys, palabas na tayo dito sa Abra de Ilog Port. At ngayon, on the way naman tayo papuntang Sablayan. Ayun guys, huwag na kayong aalis at simulan natin ang first road trip dito sa Occidental Mindoro. Enjoy the view guys! So ayun guys, huminto muna kami dito para kumain. Dahil 3 PM na, hindi pa kami nanananghalian. Dito nga pala guys, katapos na namin kumain at habang papatunaw-tunaw lang kami ng kinain para makabiyahe na naman ulit. Dito pala guys, first time ko makakita ng mga nagpipinitensya, ganun pala yun. So, ayun guys, habang nasa biyahe kami, meron kaming nadaan ng aksidente. Hindi namin alam kung anong buong pangyayari. Kaya ang masasabi ko lang sa mga lahat ng nagmamaneho, magdubli ingat po tayo sa kalsada, lalo na po sa mga nagmumotor. Sobrang delikado po. So ayan guys, narating na rin namin yung Sablayan at dito muntik na kaming sumablay guys kasi na-short tong si Sir sa unahan kaya nag-alanganin din po kami sa pag-akyat dahil matarik siya guys. Kaya sumingit ako sa gilid guys, tingnan niyo naman. Tsaka ano guys, sobrang nakakatakot po tong tulay na to guys. Parang tingin ko hindi na nga ako uulit dito eh. Yung nakakaba dito guys is yung nagalaw po yung mismong tulay guys habang naglalakad yung motor kaya mahirap i-balance yung motor dito. Pag-iwang-giwang po yung takbo ko dito guys kasi sumusunod po siya dun sa wave ng ng tulay. Kung nakikita nyo guys, sobrang taas yan guys. Tingnan nyo, lagpas pa siya guys dun sa mga bakawan sa taas ng tulay na to guys.
Parang mababa lang tignan dito sa video pero sobrang taas niyan guys. Yan, tinatawanan pa kami ni Ashley oh. Habang kinukuha ng video. Yan yung view dito sa taas. Yan, tingnan nyo si Kuya Edward pag iwang-gewa. Nasunod yung motor dun sa wave ng tulay eh. Ang nakakatakot ba dito guys is sobrang daming sumasampang motor at sabay-sabay po. Hindi siya pa isa-isa guys. Ayan oh, sa lubungan. Tapos may mga tao pang naglalakad. Parang feeling ko anytime pwedeng mapigtas tong tulay na to eh. Yung feeling nga pala dito guys, nakakahilo sobra. May nervyos ako dito po. Yung mga taga rito parang wala lang sa kanila kasi sanay na sanay na. At ayun na nga guys, dito na, pababa na kami. Safe na. Safe na guys. Medyo malapit-lapit na tayo guys sa pupuntahan natin. So, ayan guys, nakarating na din kami sa wakas. Ito, pagod na kami guys. Dito na kami guys sa bahay ng kapatid ni Kuya Edward. Ayan si Kuya Bitoy po. Ayan. Tinuturo niya kami din sa parking namin guys. Eto guys, tamang pahinga lang kasi halos buong araw kaming bumiyahe.